Yung ganito ka-creamy at napaka-smooth na maha, tapos yung tamis sa habol-habulin mo yung lasa, siguradong maraming makakain mo. Hiningi ko yung recipe sa friend na kumari ko nung nagdala siya ng birthday ko. Pinagsama-sama ko lang yung 2 cups na gata ng nyog, isang lata ng corn kernel, bahala ka na kung anong brand, at isang evaporated milk. Siya na lang daw ang maglalagay ng milk, kaya mayroon na naman tayong mukhang ihaharap dyan. Half cup lang ng sugar yung ginamit ko pero hindi pa masyadong puno. Sa cornstarch naman, half cup lang din yung ginamit ko pero medyo siksik. At yung sabaw ng corn kernel, hindi ko tinapon yon dahil doon ko tinunaw yung cornstarch. Pagkahalo kong mabuti, saka ko lang sinindihan yung apoy. Tuloy-tuloy lang sa paghalo lalo na kapag mainit na ito. Dahil habang umiinit ito at lalo na kapag kumukulo na, unti-unti nang nababago yung texture niya. At yung kalan naman, mahina lang yung apoy ko dito. Sa dami kong natikman o naluto na maha, yung recipe niya yung nagustuhan ko kaya sabi ko sa kanya, gagayahin ko ito. Hindi ka mauumay sa lasa kasi hindi siya matamis pero hindi rin naman masyadong matabang. Naglagay din pala ako dito ng kaunting asin tapos kapag ganito na yung texture, okay na yan kasi kapag lumamig yan, titigas pa yan. Tapos ilalagay pa rin naman natin yan sa rep kaya tamang-tama lang yung pagkatigas niya. At sa toppings naman, naglagay naman ako dito ng cheese. Kaya kung hindi ka masyadong mahilig sa matamis, magugustuhan mo to tapos partner sa black coffee. Yun lang. Thank you for watching. Please don't forget to like and follow. Sa halagang 50 pesos lang, ang dami ko nang nagawang okoy. May nakita kasi ako sa palengke na maliliit na hipon. Ito yung masarap gawin na okoy. 50 pesos ang tumpok, tapos dinagdagan pa ni ate kaya ang dami pala nito. Sinamahan ko lang ito ng ginadgad na kalabasa or pwede naman yung toge kung yun ang gusto mo. Tapos yung bawang at sibuyas, siniwa ko lang ito ng maliliit. Naglagay rin ako dito ng paminta, ng asin, ng itlog, all-purpose flour at saka ng cornstarch. Syempre, tansyahan lang yan, sanay naman tayo dyan. Tapos magpiprito lang ako ng kaunti para matikman ko kung tama na yung lasa. Tapos saka na lang ako magdadagdag kung ano pa yung kulang. Pagkatapos ko itong haluing mabuti, syempre ipiprito naman natin ito ng manipis lang. Para crispy ito kapag naluto, kapag medyo makapal, yung loob kasi hindi malutong. At para yung hipon, lumutong din yung part na matutulis. Hindi ko kasi ginupitan kasi sobrang liliit lang nito. Tapos ang dami pa, kung iisa-isahin ko ito, baka labasan na siguro hindi pa ako tapos. So ayan, ang dami ko nang naluto, mas dadami pa yan kung marami pa ako nilagay na kalabasa. At bukod dyan, meron pa ako naunang niluto, kaya lang dito ko siya niluto pagkatapos kong lutuin ng tilapia. Kaya lang mabilis na siyang mangitim kaya nilipat ko na lang. Masarap isawsaw sa sukang maraming sibuyas, tapos may bawang, may sili at may konting tamis. Yun lang. Thank you for watching. Please don't forget to like and follow. One, two, three, and now.